Good morning. Ako po si Dr. Richard Tesoro Mata, tatakbong senador. Dati po akong nominee ng Kabayan Party List, ang primary author ng Universal Healthcare at nagsisilbi rin sa mga OFWs. Kasama ko po ngayon si Congressman Ron Salo, si Bishop Paul Hernandez, and of course, ang aking may bahay, si Erica Soriano Mata. Ako po isang pediatrician. Focus ko po ang mga mahal niyong anak, ang mga mahal niyong apo. Madaming dengue patients na mamatay araw-araw, di po dapat ganun karami. Alam ko ang kulang at alam ko ano ang solusyon. Dati po akong consultant ng dengue ng World Health Organization. Madaming babies na mamatay sa pertussis. Wala po kasi tayong libreng Tdap vaccine, di gaya ng ibang bansa, para sa buntis. Dapat meron. Delayed ang mga bakuna sa health centers. Nalalagay sa panganib ang libo-libong buhay ng mga sanggol sa mga sakit katulad ng pulmonya. Dapat parating meron. Maraming bata na may autism, ADHD, pero ilang taon bago ma-assess. Wala ring libreng therapy, wala ring compensation ng mga magulang sa gastusin na mga dagdag na gastusin. Maraming mga adolescent ngayon may mental health problems, dala ng kakaibang social media era. Kailangan ng programa specific para sa kanila. Maraming minor ang na-expose sa online gambling. Pwedeng mawasak ang kanilang kinabukasan, kailangan proteksyonan sila. Pati K-12 naging pabigat na rin sa kabataan. Tumatagal lang ang proseso sa gustong maging professional. Kung di man natin yan matanggal, kailangan bawasan ang mga subjects ng kolehiyo. Dapat ring labanan ang paglipat ng pondo ng PhilHealth. Ngayong kulang pa ang benepisyo, lalo na sa kabataan. Yan po at marami pang iba ang plano ko sa Senado sa tulong rin ng Kabayan Party List. Okay, maraming salamat po. 2 minutes is up. So, tanong po sa media, sasagot na lang kayo. Anyone? Rappler, Dwight? Sir, good morning. Yung plataforma niyo po, sinasabi niyo puro about children's welfare. So kapag tumakbo po kayo sa Senado, ano yung unang panukalang batas na ihahain ninyo kung kayo'y manalo? Ang pinakaunang advocacy ko po kasi ang dengue fever. Ang Pilipinas po, ang dami pong namamatay sa dengue in comparison po sa Thailand. May suggestion na po ang Thailand, pumunta na po sila dito, meron na pong panukalang anong dapat natin gawin. Hindi lang po natin masyadong na-implement. Kailangan talaga ng tulong din ng mga leaders, katulad ng Senado. So yan po, alam ko pag na-implement po yan, babagsak po yung number of deaths. So dyan pa lang po, at siyempre yung mga sinabi ko kanina, katulad po ng mga autism, wala pong libreng check-up, wala pong libreng na therapy. So nahirapan po sila sa mga gastusin ng mga magulang na may autism. And of course, yung mga problema natin sa bakuna ngayon, delayed, maraming namamatay sa pertussis dahil wala din tayong Tdap. So basically, focus din po sa bata because I'm a pediatrician. But of course, health po in general ang aking tatayuan. So ano pong specifically yung ililegislate natin para labanan yung dengue fever? Basically po is more on information drive will magsa-start po. Kasi yung information kasi po sa dengue, kailangan alam ito ng tao and then of course the health community. Dalawa po na grupo yun eh. Kasi maraming nagka-college, nasa dorm lang nila, nagkalagnat, hindi na nag-text sa nanay nila, namatay na lang bigla kasi nag-inom lang ng paracetamol. Kasi hindi nila alam na ang dengue pala ay dehydration. Nagkuha lang sila ng herbal, tawa-tawa, namatay, hindi alam. Ibig sabihin, hindi common knowledge na dengue is a dehydration disease. So kailangan alam ito ng mga bata from elementary, papunta po hanggang mag-graduate sila. Kasi kung sila ang natamaan, kung wala ang nanay nila, hindi nila alam kailan yung araw na dapat nagpa-check up at anong dapat na basihan kung umiihi ba o hindi. So ang daming hindi alam kasi ang alam lang natin, bibigyan lang ng herbal, tawa-tawa, etc. So tama ba? You would craft a legislation that would improve or institutionalize the education campaign against dengue? Ganun po ba? It would be holistic lang po because education is one factor. But of course, improvement po ng medical services as well. Kasi nga, sabi nga ng Thailand, bakit kayo walang Dextran Forte dyan? Which is the fluid that is needed for dengue management, lalo na kung severe. So we need some implementations also to help also to improve our medical capabilities as well. So, hindi lang po siguro isa, but it should be holistic po.
Sir, you're running as an independent or you're running under Kabayan? Ano pong Kabayan is a party list. So I'm a former nominee of Kabayan party list. So I'm now running as an independent po because hindi po, ang party list ay hindi po partido. May tanong ba po? Kung wala, I'll ask another question. No, So, sir, just one. what do you think of your chances in the Senate? Because this comes as a surprise at maraming malalaking pangalan na tumatakbo sa Senado. Why did you decide to run given that it might be a crowded field and actually some quite established names in politics already nag-slide down sila sa party list system for better chances of winning? Well, the platform is one. Number two, I'm also known in the social media. I have 2.5 million followers. So if the 2.5 million followers will help, there could be a chance. And they know that I have been fighting for this online ever since. Maraming salamat po, sir. Thank you po. Okay? Wala na pong tanong. Ay, John? Sir, sabi nyo kanina, maraming mga bata na late nagkakaroon ng diagnosis sa ADHD at ibang sakit po. Paano nyo po gagawing mas accessible yung ganong services? Kasi nga, syempre mahal po yung ganon. So, any plans po how to make it easier to diagnose those earlier? Yes po, very good question. Actually, we need to coordinate with the Development Pediatric Society. We have to meet with them, ano po ang kailangan para po mabigay nila ng mas mabilis kasi karamihan po, pag may suspect na autism, nagpalista ka, 2 years pa bago ma-check up. Yung worry po ng mga parents, ayan doon. But meron po tayong mga occupational therapists. Yung mga occupational therapists po, meron po silang, nakaka-therapy naman po sila, pero kailangan ng go signal din po sa development pediatric. So kailangan po itong mga grupong ito, kailangan po tayong magtulong-tulungan na paano po medyo mabigyan kagad ng unang lunas, pero pwede pa rin pong ma-check up pa rin ng mga development specialist. Kasi kukunti lang po sila eh. But I do believe na pag ang gobyerno ay andyan, mabibigyan sila ng immediate concern, mabibigyan sila kaagad ng assessment, and then the same time, kailangan din kasi ng therapy. Pwede po sila mabigyan ng pondo para po may pangbayad din sila po sa therapist. Hindi po natin ililibre siyempre yung mga therapist kasi pinag-aralan po nila yan. Pero sana bigyan din ng pondo. And the same way, dagdagan pa ng compensation ng mga parents kasi hindi naman nila, hindi nila yan inasam na maging ganun yung anak nila. Marami pong gastusin yan. At saka paglaki niyan, baka mahirapan pang magtrabaho. So kailangan merong compensation para po mabubuhay nila yung pamilya nila hanggang-hanggan po. Thank you po. Meron pa pong katanungan. Sir, wala na pong tanong. So, Maraming salamat po. maraming salamat din po. Sa gitna na lang, sir, for the photo op. Okay, maraming salamat po.